Welcome to Donmar TV News Channel. Sa harap ng iba't ibang world leaders, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte na sana'y marisolba na ang hindi patas na distribusyon ng COVID-19 vaccine sa mundo. Sa kanyang talumpati kahapon sa Gavi COVAX Advanced Market Commitment One World Protected Summit, binigyang diin ng presidente na tuluyan lang masusugpo ang pandemic kung magkakaroon ng universal access ang lahat sa mga bakuna. More than 82% of the vaccines have gone to the rich countries, while only less than 1% have gone to the low-income countries. This imbalance must be corrected, or there will be no real and inclusive global recovery to speak of. Sa programa, opisyal din niyang inanunsyo ang pagbibigay ng donasyon ng Pilipinas para sa Global Vaccine Sharing Scheme na COVAX Facility. As COVAX partner, the Philippines commits an additional of $1 million. It is our moral responsibility to help each other and face this crisis with greater solidarity and urgency. We thank the Gavi Alliance and assure you of our unwavering support. Bukod naman dito, nakipagpulong din si Pangulong Duterte kahapon kay Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng telepono. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nakasaad na dito'y nangako ang Russia na pararamihin pa nila ang ipadadalang Sputnik V vaccine sa Pilipinas, kasabay ng pagpapaabot ng iba pang tulong sa bansa. Si Pangulong Duterte naman nagpasalamat dahil dyan maging sa mainit na pagtanggap ng Russia sa mahigit 10,000 Pilipino sa kanilang bansa. Idinaos ang telesummit ng dalawang leader bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Russia. Pinarerebisan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang polisiya kaugnay ng paggamit ng face shield sa mga Manileño. Ayon sa alkalde, hindi na dapat obligahin ang mga tao na magsuot ng face shield sa mga pampublikong lugar. Ang aking pong pananaw dyan, kung yung tao hirap na sa buhay, kung hindi naman, wala namang scientificong pagpapatunay, no, tungkol sa face shield, baka pwede na itong revisahin or revisited. Paliwanag pa ni Mayor Isko Moreno, makatutulong ito na mabawasan ang gastusin ng bawat tao lalo pat madali itong masira at kinakailangan palitan makalipas lang ang ilang araw. Dagdag pa nito, nahirapan din sa paghinga ang mga nakasuot ng face mask at face shield, partikular na ang mga matatanda. Ang gusto ko, ang face shield gamitin na lamang sa loob ng ospital. Kung ikaw ay pupunta ng ospital, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital, no? Doon na lang siya gamitin. Pero sa general population, mas siguro pwede na. Nilinaw naman ng Local Chief Executive ng Maynila na ito ay kanya lamang opinyon. Bagaman nananawagan ito sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa pulisiya ng paggamit ng face shield. Sana silipin muli, aralin muli, desisyonan sa lalong madaling panahon kung kailangan pa ba natin pagastusin ang taong bayan ng face shield. Kung ito hindi naman kailangan, katulad na nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo, na tayong bansa na lang ang gumagamit ng face shield sa general population, sa public places, baka pwede na natin itong isang tabi. Binigyan diin naman ni Mayor Dumagoso na mahalaga pa rin ang paggamit ng face mask bilang proteksyon laban sa COVID-19. Hay nako, isa lang yung gusto kong comment. Tama na pero mali pa. Tama yung sinasabi niya, ang face shield ay dapat ipatigil na. Okay ako doon, agree ako doon. Kaya lang, mayor ka eh. Nakakausap mo IATF, bakit kailangan mong i-announce? Hindi, bakit kailangan mong sa social media? If your intention is really mapasunod ang tao, mapasunod yung IATF, bakit hindi mo na lang kausapin yung IATF? Bakit kailangan mong pumapil na naman at parang ang dating ikaw ang hero ng hindi magpapa-face shield? Diba? Hindi, sa akin sa totoo lang, bakit hindi mo na lang kinausap? Talaga namang meron ng usap-usapan na tanggalin na yung face shield. Bakit kailangan mo, ikaw sa mayor, pwede mo namang kausapin na lagi nyo naman nakakausap ang IATF, sabihin nyo sa kanila na ito, I already talked sa IATF na if pwedeng makatanggal ang face shield. Hindi, nagpabida na naman
Kaya nga ang sagot ko, tama na, mali pa. Diba? Tama na, mali pa. Pwede naman sanang hindi na lang lantaran na para hindi lang dating eh. Ewan ko ba? Ano ba mga nangyayari sa mga politiko? Ang mga politiko pag dumarating na ang 2022, parang naglalabasan na sila. Bigla na sila nagpapabida, no? Diba? Ewan ko ba? Ano ba nangyayari? Sa gitna ng gusot sa PDP laban, bumanat si Senator Manny Pacquiao laban kay Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa nangyayaring rotational blackout sa ilang bahagi ng Luzon. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo kahapon, sinabi ng senador na inuuna umano ni Cusi ang pamumulitika kaysa ang pagtugon sa problema sa supply ng kuryente. Naging kontrobersyal ang dalawa matapos magpatawag ng National Council meeting si Cusi na siyang Vice Chairman ng PDP laban sa kabila ng pagtutol ni Pacquiao na siya namang National President ng partido. Ang nagkulang talaga dito yung sekretary. Ang sekretary talaga, Secretary Cusi, dahil ikaw ang namuno, ikaw ang sekretary ng department ng energy. So, kung ano mga problemang ganito, ikaw talaga ang may problema kasi you can exercise your power to solve the problem. Sino sisihin namin? Alangan naman kaming mga tao, kaming mga consumers ang sisihin. Di yung sekretary ng energy dahil ikaw ang namumuno dyan. Binalikan din ng mga senador ang naging pahayag ng kalihim sa pagdinig ng Senate Committee on Energy noong Abril kung saan siniguro nito na walang mangyayaring blackout ngayong tag-init. Anila mahirap magkaroon ng power supply interruption dahil sa vaccine rollout at marami rin ang naka-work from home at may online classes. Giit ni Pacquiao, dapat managot si Cusi at dapat din anyang aksyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pagkukulang ng kalihim. Hindi naman po dahil sa may kami ni Secretary Cusi, may alitan kami sa partido namin. Yan dahilan para po dito sa privilege speech ko po. At ito po ay para po sa accountability po nating lahat na sa gobyerno. Marami akong kakilala mga opisyalis from other country, Mr. President. Pag ganitong mga failure, Mr. President, kusa silang nagre-resign. Yung ganitong problema na paulit-ulit na nangyayari, wala kang silbi dyan sa posisyon mo. O ako ang palitan kita, maraming deserving na mamumuno dyan. Wala pang tugon si Cusi sa pahayag na ito ni Senator Pacquiao, pero bago ito, dumipensa na ang kalihim sa mga alegasyong inuuna niya ang politika. I work every day even during pandemic po. I report to the office and talaga po niintindi natin yan. I'm aware of the responsibilities. I'm aware of the importance of energy and we're making sure that it is addressed. Magpapatawag muli ng pagdinig ang Senate Committee on Energy para pagpaliwanagin ng Department of Energy at masolusyonan na ang issue sa power supply ng bansa.